Wala po bang ginagawang assessment yung ahensya para makita po kung epektibo pa ba itong mga programang ito like TUPAD, 4Ps, AIX, AKAP? Saan na po tayo patungo ngayon? Okay, kanina lamang po ay bisita natin si ASEC Irene Dumlao at sinagot niya na po. Ma'am, reaction lang po on what came out over the weekend, yung pag-endorso po ni Vice President Sara Duterte sa alyansa candidates, Congresswoman Camille Villar and Senator Amy Marcos. Good morning po, ma'am. Wala po bang ginagawang assessment yung ahensya para makita po kung epektibo pa ba itong mga programang ito like TUPAD, 4Ps, AIX, AKAP, para po maiangat yung well-being, welfare ng ating mga kababayang mahihirap at para malaman din po or mapag-aralan ng ating ahensya na baka meron pang mas magandang programa na pwedeng makatulong pa po no na talagang matugunan yung kagutuman, yung kahirapan dito sa ating bansa. Kung kung babalikan natin yung 4Ps law, nakalagay doon na dapat an impact evaluation study should be conducted. In fact, meron po. Yung mga naunang taon, meron ng mga isinagawa na impact evaluation studies. And sa kasalukuyan, meron po tayong kinomission na pag-aaral para makita din natin no, kung ano na ba yung naging epekto ng programa. Ano ba ASEC yung dagdagan yung 3,000 pesos na ibinibigay sa kanila para naman mas makaangat sila sa kanilang pamumuhay? Yes, isa po yan doon sa tinitignan no, kung akma pa ba yung halaga na tinatanggap nila para ma-address yung pong gaps sa pamilya. Pia Gutierrez, ABS-CBN News. Ma'am, nabanggit niyo po na magkaiba po yung standards or yung metrics na ginamit dun sa survey compared to yung pang-measure po ng government. No? So, using po yung metrics na ginagamit po ng DSWD, where are we now in terms of our goal to eliminate hunger in the Philippines? Are we on target? At gaano po kalaki yung, kumbaga, yung difference po nung pinapakita sa survey at yung lumalabas po sa inyong mga pag-aaral? Pia, unang-una, it's the Philippine Statistics Authority no, na kasama po natin sa pag-aaral. Yung sa pag-aaral na nabanggit ko, yung Family Income and Expenditure Survey, sila po ang nagsasagawa niyan. But sabi ko nga po, ito ay reference ng aming pong ahensya to assess yung implementation noong mga iba't ibang social protection programs and services. Batay naman po doon sa mga gaya nung lumabas last year no, na bumaba yung poverty incidence sa ating pong bansa, we can say na nag-gain po ng traction yung mga ipinapatupad nating programa, kagaya nga po ng Walang Gutom program, yung Walang Gutom Kitchen, Tarabasa, and of course yung 4Ps, yung SLP, and the Kalahi Seeds, among other social protection programs and services of the department. And batay nga po doon sa pinaparating din ng ating mga beneficiaries na natutuwa sila doon sa ipinapatupad namin. Yun po yung driving force, actually sa motivating force for the department to continue expanding the program implementation and further developing initiatives para mas mapagbuti nga po yung pang social protection agenda natin. And idagdag ko na rin po na doon sa Walang Gutom, we started kasi in 2023 na nasa mahigit 1,000 yung mga beneficiaries. The following year, nag-expand tayo to 150,000 and ngayon, nasa 300,000 household beneficiaries na yung ating nasuserve. So, ibig sabihin po, talagang malaki na yung naiaambag ng ating pong ahensya sa paglutas nga po ng problema ng kagutuman and malnutrition. Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, ASEC. ASEC poverty and hunger rates have increased nga po. Pero po, kung titingnan yung PSA, nabawasan pa po yung inflation rate natin from
Feb to March, nadagdagan din po yung employment rate natin. Paano po natin nire-reconcile yung mga ganitong datos, and how optimistic is the government na mababawasan po for the month of April? Now, in terms of optimism, optimistic po tayo na mas mag-i-improve pa po no, yung condition noong in terms of improving yung or reducing poverty incidence in our country and reducing hunger incidence as well. Nakikita nga natin doon sa isinasagawa natin na trabaho para sa 4Ps sa Bagong Pilipinas. Gaya ng nabanggit ko earlier, marami po tayong mga na-i-register na merong mga bagong trabaho. So, I think that matches na rin yung lumalabas na percentage na bumababa yung bill ng mga unemployed. And gayon din po, makikita natin dun sa ating mga 4Ps beneficiaries, marami po sa kanila nakakapagtapos ng kanilang pag-aaral. And marami nga rin are acing licensure examinations. So sila po ay nabibigyan din ng pagkakataon na makapagtrabaho. Ganyan din sa Sustainable Livelihood Program because kinakapacitate din natin yung mga beneficiaries to either engage in thriving livelihood activities or makapaghanap ng trabaho. So yan po, nakikita natin, pag binabangga natin, yan ang nagpapatunay na maganda po yung mga inisyatibo ng ating pong pamahalaan. Sam Madanilla, Business Mirror. Hey, good morning, ma'am. Kanina po na-mention po nila na parang may recommendation sa DSWD na parang expand yung program sa Northern Manila. Itatanong ko lang po kung ano pong organization or sino po yung nag-recommend na kung saan areas na dapat intensify yung anti-hunger measures. At saka meron po kayang list yung DSWD ng mga areas na makukonsider natin as hunger hotspots. Okay, batay po doon sa nabanggit ko na expansion ng Walang Gutom Kitchen. Yan po ay dahil pinag-aralan natin with our partners, particularly from the private sector, na dito rin po yung mataas ng bilang ng mga individual families and individual in street situations. Halimbawa doon sa Bangon, dahil isa rin po yan, BARM, I mean to say, meron rin kasi tayong programa doon, yung Bangon. Diyan din natin nakikita na magkaroon ng additional intervention para again ma-reduce yung hunger incidence sa lugar po na yan. Bukod po dun, wala na pong iba pong parang priority areas yung DSWD para for its anti-hunger measures. Well, titingnan po natin doon sa lalabas na result noong nagkaroon kasi ng pag-aaral yung pilot implementation nung Walang Gutom Kitchen. So we're expecting na ma-finalize po iyan nitong buwan ng Abril. Kung ano pa yung karagdagang mga rekomendasyon, yun po yung ating pong i-consider doon sa skill up nito. Last na lang po, ina-mention po nila kanina na pinag-aaralan na itaas yung 3,000 pesos doon sa Pantawid Walang Gutom program. Ano po yung amount na kino-consider ng DSWD at saka saan factors po yung na i-consider para increase po yung amount ng 3,000? Currently, yan po ang pinag-aaralan ng ating pong partners na nagsasagawa ng pag-aaral. Hindi lamang po yung amount but then also the frequency of distributing the monthly food credits. Sa ngayon po, ma'am, wala pa pong proposed na amount. Wala pa kasi in each area may halaga po na pinag-aaralan. So hintayin po natin na lumabas yung study on that. Thank you po, ma'am. Leth Narciso, DZRH. ASEC, ma'am, dun po sa mga nakagraduate na ng 4Ps, may datos po ba ang DSWD kung ilan sa kanila yung nagtuloy-tuloy yung pag-ahon at ilan din naman yung bumalik as beneficiaries? Okay, batay doon sa aming pinakahuling tala, nasa mahigit 700,000 household beneficiaries yung naka-reach ng level 3 o yung self-sufficiency level. Ibig pong sabihin, sila na po yung kaya na tumayo sa kanila pong mga paa. In fact, sila nga po yung mga nag-exit na mula sa ating programa. Ngayon po, ang DSWD in coordination with the local government units, tinitiyak nga po na hindi pumuling
bumaba yung kanilang level of well-being. Kung kaya, kapag nagsasagawa tayo ng Pugay Tagumpay o yung graduation strategy for our 4Ps beneficiaries, pati po yung mga case folders nila ay tinuturn over natin sa LGUs para mabantayan po. And then make sure that, again, appropriate interventions are being given to them, especially that, as I've earlier mentioned, that there are shocks or unwanted events or crises that might affect the family. So kinakailangan po na we could promptly provide necessary support para, again, hindi po muling bumaba yung kanilang level of well-being. Any more questions related to food, security, hunger, or poverty? If there are none, thank you, Yusek Irene. Yusek Claire. Thank you very much, ASEC Irene Dumlao ng DSWD. So maaari na po nating i-excuse si ASEC Irene Dumlao. At handa na po tayong sagutin ang inyong mga katanungan. Sam Medenilia, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Tatanong ko lang po, ma'am, kung ano po yung update dun pagdating sa ginagawa na measures ng government sa reciprocal tariff with the US. Last week na-mention po ni Sir Go na parang plano niya magpunta sa US for negotiation. May date na po kaya kung kailan? Yes, Sam, ganito. Kanina nagkausap kami ni Secretary Go at sinabi niya ay wala pa pong update at patuloy pa rin po ang pakikipag-usap, ang pakikipag-negosasyon, especially with the ASEAN countries para po sa isang joint diplomatic outreach, harmonized messaging ng Asian countries. Ito yung, kumbaga, ine-emphasize yung diplomatic engagement rather than retaliation. At ang salitang galing po kay Secretary Go ay cooperation, not confrontation. So nasabi niya po niya na sila po ay biyahe papuntang US sa May at wala pa pong update kung kailan po. Bali, ma'am, yung sa May, yun po yung for the entire ASEAN delegation. Tayo lang po, yung Pilipinas po. Opo. Tapos last question na lang po, ma'am. Regarding po dun sa reciprocal tariff pa rin, na-mention po ng DTI tsaka DOF na isa sa parang magiging competitive edge ng Pilipinas yung 17% tariff niya compared dun sa other ASEAN countries. Recently, nag-impose po yung US ng parang deferment dun sa mataas na yun, tapos lahat na lang 10%. Paano po kaya magiging competitive pa rin yung Pilipinas kung yung other ASEAN countries, pantay-pantay na po tayo ng 10%? Yan po ang magiging mas magandang opportunity para sa local businesses natin na mas galingan pa nila ang kanilang mga produkto, ang kanilang mga serbisyo para sa paggawa ng mga produktong pwede nating i-export. Okay po. Thank you. Tina Maralit, Manila Times. Good afternoon, ma'am. Ma'am, reaction lang po on what came out over the weekend, yung pag-endorso po ni Vice President Sara Duterte sa alyansa candidates, Congresswoman Camille Villar and Senator Amy Marcos. Ano po kayang mensahe ang pinaparating nito sa publiko? Kung di po ako nagkakamali, naglabas na rin po ng mensahe ang si Congressman Toby Tiangco. At lahat po ng question patungkol po dyan ay si Congressman Toby na lang po ang sasagot. But ma'am, is the trust and confidence of the President in these candidates buo pa rin po kaya? Sa kanya mga kandidato, definitely yes. Pero muli, kung ano man po yung iba pang mga detalye patungkol po dito sa recent incidents ay si Congressman Toby Tiangco po ang may authority to talk about that matter. Salamat po, ma'am. Left Narciso, DZRH. Yusek, may we know what are the President's plans for the Holy Week? Naitanong po natin at siya po ay makakasama niya po ang kanyang pamilya. He will spend his time with his family. At ang mga detalye po ay hindi ko na po maibibigay. Yun lang po. Hindi po sinabi kung saan. Hindi po sinabi sa amin kung saan. At kailan po mag-start yung... Opo, basta he will be spending his time during this Holy Week, most probably starting Thursday. Opo, pero yun lang po. Itong Holy Week na po ay
bibigyan niya po naman ng oras ang kanyang pamilya para po sila magkasama-sama. Dahil sa sobrang busy ng ating Pangulo sa kanyang mga activities. So, yan po. Follow up to that, Tuesday, new DZBB. Hi ma'am, so ibig sabihin po ma'am, from today until Wednesday may i-expect pa kaming mga activities ni Presidente Meron pa po. outside of the palace.